May mga lalaking hindi hinahabol ang babae at mas lalo silang hinahabol ng babae, hindi dahil gwapo sila, hindi dahil may pera sila, hindi dahil magaling silang magsalita, kundi dahil may katahimikan silang mabigat, may presensya na hindi namimilit, may kontrol sa sarili na bihira sa panahon ngayon. Kung napansin mo, mas mabilis maumay ang babae sa lalaking laging nandyan, laging available, laging nagpapaliwanag ng halaga niya. Pero kapag ang lalaki ay buo, kalmado at malinaw sa sarili niya, may natural na paghila na nangyayari. Hindi ito laro, hindi ito manipulasyon. Ito ay resulta ng tamang frame ng pag-iisip. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 paraan para ang babae ang kusang humabol sa'yo. Hindi dahil tinuruan mo siyang gawin iyon, kundi dahil wala siyang choice, kundi maramdaman. Rason 1, hindi ka naghahabol ng atensyon. Ang karamihan ng lalaki, hindi nila namamalayan na naghahabol sila ng atensyon. Akala nila effort, akala nila interest. Pero sa totoo lang, takot yon na mawala ng koneksyon. Kapag ang lalaki ay laging may sasabihin kahit wala namang saysay, kapag palaging may tanong kahit wala namang urgency, kapag palaging present kahit hindi hinihingi, unti-unting bumababa ang value sa mata ng babae. Hindi dahil masama ka, kundi dahil predictable ka. Ang babae ay naturally attracted sa lalaking hindi umaasa sa reaction niya para maging buo. Kapag hindi mo kailangan ng reply para maging kalmado, kapag hindi ka nababahala kahit may katahimikan, nag-iiba ang dynamic. Hindi mo siya ini-ignore, hindi mo rin siya pinapansin ng sobra. May balanse. At sa balanse na yon, nagsisimula ang tanong sa isip niya, bakit hindi siya kagaya ng iba? Hindi ka special dahil may ginagawa ka. Special ka dahil may hindi ka ginagawa. Rason 2, hindi ka emosyonal na reaktibo. Maraming relasyon ang nasisira, hindi dahil sa malaking problema, kundi dahil sa maliit na emotional reactions na paulit-ulit. Isang misunderstanding, galit agad. Isang pagbabago ng tono. Overthinking agad. Isang delay, nagiging insecure. Ang babae ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Naghahanap siya ng lalaking kayang humawak ng emosyon niya nang hindi nasisira. Ang sarili niya. Kapag nakita niyang kalmado ka kahit may tension, hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin may kontrol ka. Ang stoic na lalaki ay hindi umiwas sa emosyon. Pinipili lang niya kung kailan kikilos. Kapag galit siya, hindi ka pumapatol. Kapag malamig siya, hindi ka nagmamakaawa. Kapag may silence, hindi ka nagpapanik. At sa ganitong klase ng presensya, nakakaramdam ang babae ng safety. Hindi excitement ang humahabol sa kanya pabalik, kundi kapayapaan. Rason 3, may sarili kang mundo na hindi umiikot sa kanya. Isa ito sa pinaka hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang babae, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat. Hindi niya sinasabi, pero nararamdaman niya ang expectation, ang pressure, ang dependency. Ang lalaking hinahabol ay may sariling buhay, may trabaho, may pangarap, may routine. Hindi siya nag-a-adjust ng buong araw para lang sa availability ng babae. Hindi niya kinakansela ang sarili niyang mundo para lang mapatunayan ang interest. At dahil dito, nagiging choice ang babae, hindi requirement. Psychologically, mas naa-attract ang tao sa bagay na may direksyon. Kapag nakita niyang may tinatahak kang landas, kahit wala siya, nagiging curious siya kung saan yun papunta. At ang curiosity na iyon, ang dahilan kung bakit siya kusang sumasabay. Rason 4, marunong kang magbigay ng espasyo. Ang attraction ay parang apoy. Kapag sinakal mo, mamamatay. Kapag binigyan mo ng hangin, lalakas. Maraming lalaki ang nagmamadali dahil natatakot. Takot mawalan, takot maagawan. Takot hindi piliin, kaya minamadali ang label, minamadali ang assurance, minamadali ang commitment. Ang lalaking hinahabol ay hindi nagmamadali. Hindi dahil wala siyang intensyon, kundi dahil alam niyang ang tunay na koneksyon ay hindi pinipilit. Hinahayaan niyang mag-isip ang babae, mag-reflect, makaramdam. At sa espasyong iyon, mas nagiging malinaw sa babae ang nararamdaman niya. Hindi ka nawawala kapag nagbibigay ka ng space, mas lalo kang nararamdaman. Rason 5, may boundaries ka kahit tahimik ka. Isa ito sa pinaka-misunderstood na katangian ng lalaking hinahabol ng babae. Kapag sinabing may boundaries, akala ng iba suplado, masungit, o mayabang. Pero hindi ganon. Ang boundaries ay hindi panlabas na lakas,
Ito ay panloob na linaw. Maraming lalaki ang natatakot maglagay ng boundaries dahil ayaw nilang mawala ang babae. Kaya tinitolerate nila ang late replies na walang paliwanag. Ang pabago-bagong trato, ang biro na may halong disrespect. Hindi sila nagsasalita dahil iniisip nila baka mapikon, baka umalis, baka isipin niyang demanding ako. Pero sa totoo lang, habang mas pinapalampas mo ang sarili mo, mas nawawala ang respeto. Ang lalaking may boundaries ay hindi nag-e-explain ng todo. Hindi rin siya nakikipag-argumento. Kapag may hindi tama, mararamdaman lang ng babae na umatras ka ng konti, na hindi ka kasing available, na hindi ka basta-basta. At doon pumapasok ang shift. Ang babae ay natural na sumusubok ng limits. Hindi para mang-abuso, kundi para makita kung nasaan ka nakatayo. Kapag nakita niyang malinaw ang linya mo, nagkakaroon ng psychological safety. Hindi kanya kayang iikot, hindi kanya kayang kontrolin. At kapag ang lalaki ay may ganitong klase ng tahimik na paninindigan, nagiging mas malalim ang attraction. Hindi dahil takot siya sa'yo, kundi dahil nirerespeto ka niya. Rason 6. Hindi ka natatakot kapag may posibilidad na mawala siya. Ito ang isa sa pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit hinahabol ng babae ang isang lalaki. Hindi mo sinasabi na kaya mong mawala siya. Hindi mo rin ipinaparamdam na wala siyang halaga. Pero malinaw na hindi ka kumakapit. Kapag may awkward face, hindi ka nagiging clingy. Kapag may distance, hindi ka biglang nagdodoble effort out of fear. Kapag may uncertainty, hindi ka nagbibeg ng assurance. At ito ay ramdam ng babae. Ang babae ay sobrang sensitive sa emotional dependency. Kapag naramdaman niyang ang stability mo ay nakaangkla sa kanya, unti-unting bumababa ang attraction. Hindi dahil masama siya, kundi dahil mabigat ang responsibilidad ng may umaasa. Pero kapag alam niyang kaya mong manatiling buo kahit mawala siya, nag-iiba ang dynamic. Hindi ka na hinahawakan sa emosyon. Hindi ka na sinusubukan para makita kung babagsak ka. Sa halip, nagkakaroon ng respeto. At ang respeto na iyon, madalas na uwi sa takot na mawala ka. Irony ng buhay. Kapag handa kang bumitaw, doon ayaw kang pakawalan. Rason 7. Tahimik kang consistent sa pagkatao mo. Ito ang huling piraso na pinagsasama-sama ang lahat. Maraming lalaki ang marunong magsimula, magaling sa unang impression, magaling sa unang linggo, magaling sa unang buwan, pero kaunti lang ang marunong magtagal. Ang lalaking hinahabol ay hindi pa bago-bago. Hindi siya sweet ngayon tapos cold bukas. Hindi siya intense sa simula tapos mawawala. Kung sino siya sa umpisa, siya pa rin sa gitna at siya pa rin sa huli. Hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil hindi siya nagpapadala sa mood. Kapag sinabi niyang tatawag siya, tatawag siya. Kapag sinabi niyang darating siya, darating siya. Kapag sinabi niyang may prinsipyo siya, pinaninindigan niya iyon kahit may kapalit. Sa mundo ng emotional chaos at mixed signals, ang consistency ay nagiging bihira. At ang bihira, natural na hinahabol. Hindi ka hinahabol dahil exciting ka. Hinahabol ka dahil reliable ka. At kapag ang reliability ay sinamahan ng katahimikan, direction at boundaries, nagiging solid ka. Hindi ka pansamantalang thrill. Isa kang long-term presence. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw na hindi ka lang basta nanonood. Ibig sabihin, may mga punto sa video na tumama. May mga bagay na nagpaisip. At marahil, may mga katotohanang tahimik mong inaamin sa sarili mo. Kung ganon, i-like mo ang video na ito. Hindi para sa algorithm lang, kundi bilang simpleng tanda na handa kang mag-reflect, hindi lang mag-scroll. At kung gusto mo ng mga content na hindi sumisigaw, hindi nanghihikayat ng ego, hindi nagbebenta ng ilusyon ng pagiging alpha, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito, hindi natin tinuturuan ng lalaki kung paano mang manipula ng babae. Tinutulungan natin siyang bumuo ng sarili. Kung gusto mo pang mas malalim na usapan tungkol sa masculinity, boundaries, emotional control at stoic mindset, manood ka pa ng susunod na video. Hindi lahat ay para sa lahat, pero kung nandito ka pa, malamang para ito sa'yo. Tahimik lang, pero totoo.